tingnan nga natin yung kung may itlog na. Yung dominant dito mga lods. Uy, ayun. Ngayon ko lang sinilip to mga lods. 5 yung itlog ng dominant. Dahil 2 linggo tayong naggagawa ngayon. Nakita ko may itlog na mga lods. Let it hang. Magandang araw mga lods. Ayan medyo bumangon ako ngayon mga 6:30. Wala pa, mga 6:20 yan. Kasi natapos na natin yung gawa natin. Kaya ito sa mga susunod na araw niyan, unti-unti tanghali na naman silang kakain. Kasi nandito na. So pala yung mga lods kanina nagano ako. Nung matapos ko silang pakainin, tapos naglinis ako. May gumagalang daga Hindi siya makapenetrate pero nagkakalat dito sa ilalim. Paing nga tapos kinakalkal yung yung nakasalo nating yung sinasalo natin yung ipa. Diba yan mga lods, yung pagkain nila may ipa. May mga kalat ng natin. Ginugulo ng kaya baka bibili akong panlason sa daga na naman nito. Nakaka-irita rin niya kasi nasa lalagayan yun, may mga sapin. Pero pag gising mo, nakasambulat. Kaya, nilinis ko na naman mga lods. Kahapon umulan Sana umulan ngayon para malinis ko ng maganda. Ayun mga lods. Mga beautiful kits natin. Tapos mga lods yung yung kanina, yung intro natin. Yan Opaline at saka Dominant 5 na anak ni Batik saka anak ni Marites din yun. Pinagpares ko yun Totally hindi ko tinitingnan yun. Babayaan ko lang sila. Hindi ko man nakitang nag-make din yun siguro kaya hindi ko nakikita kasi busy nga tayo mga lods. Ayun, may itlog na. Ayun mga lods, yun? Nasa tamang gulang. At saka hindi sila magkapatid. Yan ang advantage ng hindi magkapatid tapos nasa tamang gulang. Mga idol na UV. Yun yung yun yung advantage nun. Kaya kung ako sa inyo, diba ako may pinapakita ko ito, nag-experiment ako. Pero mas pakinggan natin yung mas matandang mag-iipon sa atin, mga veterans book, kumbaga. Mas maganda talaga yung hindi magkapatid at saka nasa edad. Una-una, ang advantage ng hindi magkapatid, kumbaga sa tao, makakain labang kagad yan, mga lods. Itlog agad yun, mga lods. Tapos, active sila. Hindi kagaya nung na magkapatid sila mga lods. Although pinapauna ko mga lods sana mamaya sabihin bakit ikaw lods nagpares ka. Hindi, nag-experiment po tayo mga lods. Nagpapalabas ako ng malaking lahi. Kaya antayin ko na lang yung yung eksperimento natin. Diba gaya naman ang sabi ko, pag nakakuha na ako ng mga siyempre malalaki na yun, kakalat na yung lahi. Tsaka tayo iiwasan na natin yun mga lods. Pero kayo, kung marami kayong mga pares, mga idol, lalo na yung mga UV, hanggat maaari, huwag magkapatid, tapos nasa edad. Diba? Sinasabi ko na sa inyo, pag magkapatid, matagal mag-breed. Kasi nga, siguro yung lukso ng dugo yun matagal mag-breed. Tapos pag umitlog konti, pag nag-inakay, swerte ka nga, sabi ko nga, pag nakatatlo ka, yun yung disadvantage ng magkapatid, diba? Kahit matured yun, ganun talaga yun. Ako, tinesting ko na yun mga lods. Kaya ako lang yun, hindi ko pa sana sasabihin yun, dapat palipasin ko pa yun talagang nakailang saling lahi na silang nakapag-produce na sila, bawa magkapatid, tapos ito yung anak niya, dinread ko sa iba, tapos ito yung epekto, gano'n. Hindi tayo umabot sa gano'n na trigger na tayo, pero okay lang naman yung mga lods.
hindi pa naman tapos yung pinaproject natin na yun. So, ngayon, ito yun naman yung sa hindi magkapatid mga lods, i-remind ko lang uli. Pag hindi magkapatid, tapos nasa tamang gulang, agad-agad yan, kita nyo yung patunay. Oh. Agad-agad, magme-make yan. Ito mo, di ko nga nakitang nag-make, may itlog na 5. Tapos, maganda matured sila, alam nilang alagaan yung ano nila. Kita nyo yung dominant na ano, na yung dominant na ano, itong ibon na dominant, tapos yung opaline. Yan, kita nyo mga lods. Kinargahan ko pa yan ng ano, ng 3 inakay. Kasi basal siya. Totally ang itlog niya, alam ko 5 eh. Hindi napisahin 2. Tapos yung 3. Pero nilagyan ko ng 3, binuhay niya mga lods. Kasi sa basal mga lods, huwag tayong aasa na marami agad. Hindi. Swerte ka nga dyan pag nabuhayan ka ng 2, 3. Swerte mo na yun kasi ano yun eh. Yun na yung pinaka unang ano niya kasi na unang pisa niya. Huwag tayong mag-i-expect na marami agad mga lods. Pero ang kagandahan doon na ang ibon na yan pag matured siya tapos hindi magkapatid, although minsan meron namang yung kahit hindi magkapatid pangit ang breed, hindi siya marunong, pero itong alaga natin majority ano sila, mahusay, maayos. Kung makikita nyo, di ba, maamo siyang magano. Kita nyo naman mga lods, so, kahit nakaharap yung camera, di sila naiilang. Totally yung hen yan, yung ano, yung opaline, tapos yung cock, yun yung dominant fight mga lods. Nga pala, naalala ko mga lods, mga idol, may nagpapa-shout out nga pala sa akin mga lods. Ito siya siya po si Kuya Joms TV. Ano po to mga lods, pinapanood ko rin to, si Kuya Joms TV. Kumbaga yung ano niya, Papa Joms eh. Pero yung channel niya po, Kuya Joms TV. Yan. Shout out sa iyo idol. Lagi kang sumusubaybay sa vlog ko. Ano rin to mga lods, mag-iibon din to. Mas tingin ko mas maraming ibon sa atin to. Ano siya, mga inaalagaan nito, mga African lovebirds mga lods. Ayan, pinapanood ko rin to mga lods. Shout out sa iyo idol. Ayan lods. Wala na akong utang sa iyo. Shout out sa iyo. Sana sabay tayong lumago. Di ba ganun, no? Makarating tayo sa dapat nating puntahan idol. Sige, mabuhay ka idol. Ayan mga lods, isa rin kasama nating mag-iibon yun, katemporary natin mga lods. Sana rin maano rin, kumbaga umasenso rin yung kasi tinatawag na nating career to mga lods eh. Ako sa akin, bagong career kumbaga. May mga dati tayong trabaho, dumarating ang panahon, nawawala, nahanap tayong ibang pwedeng mapaglibang mapagkakitaan balang araw mga lods. Ayan, isa yan si Papa Jom na yan din yung hobby niya, ibon. Okay mga lods, mabuhay ka, Kuya Joms TV. Ayan mga lods, tuloy tayo mga idol. Saan na ba ako? Patungkol sa breeding mga lods. Ayun, kagaya ng sabi ko nga, advance pa rin yung kumbaga mas advantage pa rin yung hindi magkapatid mga lods. Totally lang naman eh. Minsan kasi naku-curious lang tayo, kagaya ko. Na-curious lang talaga ron sa epekto, di ba, no? Totally pa yan eh. Marami pa akong tinutuklas na hanggat hindi ako mga lods. Kasi ako mga lods may sinusundan akong batayan. Yung hindi tayo magkakasala. Kasi ayoko yun mga lods. Kaya kung hindi naman ako nagkakasala doon sa gagawin natin,
Ano yan mga lods? Pa-projectin natin. Gaya na, may mga nagtatanong, pwede ba yung ganito? Kagaya nung isang araw, mga lods, pwede daw bang, pagparisin yung mag-ama, magkapatid sa ama. Parang ganon. Ayun, tama. Totally ganon. Magkapatid sa ama. Siguro, ang ibig niya sabihin, kung tama ako maaaring, kasi ako ganito mga lods, para makuha niyo yung punto. Ako kasi, minsan nakikita ko yung kahit may kaparis na yan, minsan binabaklas ko yan. Kung mapapansin nyo, di ba, binabago ko. Kasi nga, andito na tayo sa puntong nagpa-project na tayo eh. Kasi yung pagpaparami, mga lods, kumbaga para sa akin lang to nakuha ko na yung gusto ko ron na andito na ako, na madami na yung ipon ko. So hindi ko na kailangan magparami, totally. Ang ginagawa ko na nga mga lods, control eh. Nakontrol na ako ng dahan-dahan. Siguro ang ibig ipunto ni Lods sa atin, yung nagtanong, yung nag-comment yun totally. Maring itong hen na to, pinaris doon sa kak. Tapos dumating yung panahon, pinaris naman dito. Kaya totally, magkapatid sa ama yun, mga lods. Kasi hindi naman niya sasabihin nyo kung isa lang yung nanay at tatay, di ba? Walang logic doon, mga lods. Kaya yun ang siguro yung gustong ipunto ng mga lods natin doon. Hindi ko lang maano yung pangalan kasi nasagasaan ko lang yun, nakita ko lang. Pero sinagot ko naman siya. Pwede yun mga lods. Kasi magkapatid lang naman sa ama eh. Ibig sabihin kasi yung yung dugo niyan, 50-50 na. So kumbaga malabnaw na mga lods. Pwede yun. Totally, yung ina sa anak eh. Sa ibon to mga lods sa mga kids. Basta sa kids naman tayo. Yung anak sa ama, pwede. Anak sa ina, pwede yun. Kasi 50-50 na. Hindi na ganun kalakas ang nun. Ako nga, di ba, ginawa ko, magkapatid talaga. Pero, hindi, totally, kahit hindi sabay nag-guts yun eh. Magkapatid pa rin yun eh. Kumbaga, may nauna. Tapos, yung huli, mo. Diba, clutch. Unang clutch, di matanda yun. Tapos, pangatlong clutch. Pangatlong salin lahi. Kumbaga, pinagpares mo, magkapatid pa rin yun. Pero, sa akin naman, nagpa-project lang tayo mga lods. Kumbaga, may titingnan natin, ano ba talaga? May epekto ba? May ba? Para at least, hindi tayo nagkakaroon ng haka-haka na ganito pala epekto, ganyan. Kaya totally mahabang proseso yun mga lods. Maaaring baka mapansin natin yung pagtanda ng ibon. Diba, no? Kung nasa atin pa yung ibon na yun. Kasi sinasabi nila, mahaba antok ka, ganito, basta may depekto daw. So, yun ang gusto kong alamin na sa mga ibon, kaya ginawa natin yan mga lods. Totally, sayang nga eh. Nakadalawang clutch na sana yun eh. Ang problema, nung pinaampong ko yun, ginurgur naman. Kasi tsaka ang isa pang napansin ko doon mga lods sa magkapatid, parang hindi sila marunong. Hindi sila natututo na Tapos ito, tingnan nyo sa mga ibon nyo kung gagawin nyo yan. Yung kak, parang wala siyang kiber. Wala siyang paki. Di ba, pag masdan nyo yung mga ibon nyo, pag hindi magkapatid, tumutulong yung kak. Magpakain, di ba, no? Minsan, mas pa nga yung kak eh. Mas aggressive pang magpakain sa mga anak eh, sa mga inakay. Ito, inoobserba ko siya, parang wala siyang paki. Wala siyang paki lang. Dalawang sunod na clutch to mga lods, pero wala siyang paki. Hindi nga masyadong pumapasok sa nest box eh. Di ba kagaya ng mga normal na pair lang. Pati yung kak pumapasok yan. Ako nga, dahil maaamo yung mga alaga natin, bubuksan ko. Kita mo, sinusubuan ng kak yung mga inakay niya. Tutulong sila. Pero pang magkapatid, parang napansin ko lang to mga lods baka hindi naman lahat ng pagkakataon. Nakita ko lang ganun na parang walang kiber. Yun lang yan mga lods. Kaya
abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata kung ano yung epekto nun. Sa ngayon mga lods, yung mga ibon natin ngayon medyo ano na talaga, although matindi pa rin ang init, pero pag umulan naman kahit papaano napapawi. Hindi kagaya dati na talagang araw-gabi ang init mga lods, pero ngayon okay na. Kaya yung mga ibon natin, ayun na, nagpapasimula na namang magkitlugan. Kaya tinitingnan ko rin yung nila, yung kung nababasa ba yung pugad. Kasi yung banda rito sa may gilid, medyo mababa yung hampas. Kaya naobserbahan ko rin kasi sayang eh. Yung pa namang isa nasa baba, ang itlog niya banda rito. Pag nahampasan ng tubig, yun, sayang yun mga lods. Kaya binabantayan natin. Kaya ako minsan, kahit pagod na ako mga lods, minsan totally gabi na ako umuwi, matilim na, niilawan ko pa rin yung mga alaga natin. Ni-check ko yung kalagayan nila. Kasi minsan hindi natin alam yung yung sa umaga magugulat ka na lang ganito na yung ibon, di ba mga lods? Kaya yan mga lods, ito muna yung natin, at siguro sa mga susunod uulitin ko mga idol, sa araw na ng bukas yun. Maring hindi ako di ako makapag-upload ng linggo. Depende rin siguro mga lods kung may ma-connect tayong may makonektan tayo doon sa pupuntahan natin, kasi medyo malayo-layo rin to mga lods. Ngayon yung si Sergio nagtatanong baka sa Tagaytay ito, lods. Sabi niya malapit ako rito. Lods, kung dyan ako papunta, panigurado ko kontakin kita. Bago pala ako umalis, kukontakin na kita. Kaya lang lods, hindi banda dyan, papunta dito sa norte mga lods. Hindi naman norte, basta na lang. Abangan nyo na lang mga lods kung saan ako pupunta. Totally lang yun mga idol. May nag-sponsor lang. Yan mga lods, sponsor lang yun mga idol. Yan, medyo hahabol tayo sa hahabol tayo sa kasi sobrang init, di ba? Naiinit pa naman. Hahabol tayo ng konti mga lods. Tayo doon, 2 araw mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.